Pag-usapan natin ngayon ang apat na styles of life, no? Ang RAGS framework. Tandaan mabuti ito sa inyong mga mind. Letter R, ruling. Letter A, avoiding. Letter G, getting. And letter S, socially useful type. Ito ang style of life, sabi ni Alfred Adler. Una, yung ruling type, no? Ito yung bossy, mataas ang energy, pero selfish. Ang mga ruling type, ayun na, given na yan. Ruling, di ba? Gusto nila sila yung laging bida. At gusto nila, kontrolado nila ang lahat. So, meron silang tinatawag na low social interest. Kapag ikaw naman, yung letter A, ang tawag natin dito ay yung avoiding type. So, ano ba itong avoiding type? Avoiding, simple as lumalayo. Safe player 'to. So, ang rule mo sa buhay mo ay ganito, takot kang mabigo kaya hindi ka na lang sumusubok. Whether we're talking about work or study or relationships, tinatakasan mo yung mga hamon ng buhay para hindi ka mapahiya. Parang contrast ito dun sa una 'no. Yung una, kung ikaw ay ruling type, talagang ang taas ng energy mo, pero selfish ka. Ngayon, ito naman, avoiding type, ikaw naman hindi selfish, self-conscious. Baka kasi mapintasan ka. Bukod sa ruling and avoiding, ang next natin ay ang getting type. So itong mga getting type, sila yung mga palaasa, no? At ito ang pinaka-common. Hinihintay nila na ang ibang tao ang gumawa para sa kanila. Takers sila sa kahit anong sitwasyon. Whether we're talking about work, love life, relationships, family. So consistent. Kaya nga style of life. Ito yung compass mo. Ito yung logic mo. Ito yung kung paano ka gumagana. So, letter R, ruling. Letter A, avoiding. Letter G, getting type. And letter S, ang huli, socially useful type. So, ibig sabihin, ito ang goal natin. Dapat tayong lahat, hindi tayo dun sa ruling or avoiding or getting. Dapat dito tayo patungo sa socially useful type. Ito ang healthy type. Hinaharap mo ang problema nang may malasakit ka sa kapwa. Kumbaga, you always take the people around you into consideration. High energy ka na, high social interest pa. So, paano kaya natin malalaman at paano ba naiimpluwensya ng style of life? Well, naiimpluwensya ng style of life mo at magiging ruling ka or avoiding or getting or socially useful. Bakit kaya? Baka birth order, yung puwesto mo sa pamilya. Ano ba kayo? Kayo ba ay panganay? Aba, ibig sabihin kung panganay ka, gusto mo ruling ka or ikaw ba ay bunso? Parang kailangan dependent ako sa kanila, bunso ako, getting? So, anuman ang posisyon mo, ikaw man ay panganay or bunso, malaki ang epekto nito sa diskarte mo sa buhay. Pero hindi lang yung birth order ang nakakaapekto sa kung sino ka ngayon. Ang isa pang dahilan, yung early recollections. Sandali, parang tunog Sigmund Freud 'to, Ibig sabihin mahalaga din pala yung nangyari in the past. So, kung ano man ang unang naaalala mo nung bata ka, yun. Hindi mahalaga kung totoo ba yung memory, ang mahalaga ay ano bang nangyari nun na may meaning para sa'yo ngayon. Kung tatanungin kayong lahat, ano yung earliest na memory mo? Nung bang 3 years old ka, meron ka bang naaalala or wala na? Siguro nung 4 years old ka, may naaalala ka or 5 years old. Basta yung lumang alaala ninyo, pakiisip nyo at this very moment, yun ang early recollection. And somehow, yung nangyari na yon, baka pinalo ka, no? Nung pinalo ka mula nun, sabi mo, lalayo na ako sa mga tao kasi baka sasaktan lang nila ako. O kaya pinalo ka, so sabi mo mula ngayon, dapat maging dominante ako para hindi ako basta mapalo. O kaya naman, pinalo ka, tapos sabi mo, baka naman may mali akong ginawa. Kailangan siguro tignan ko kung anong anggulo or anong dahilan ba't ginawa yun sa akin.
So, puwedeng may consideration ka sa iba. So, iisa ang nangyari pero puwede kang maging ruling, avoiding, or getting and socially useful. And siyempre, sabi ni Alfred Adler, ang mga panaginip natin dapat tinitingnan natin. Kasi sa panaginip mo, yan yung parang rehearsal ng style of life, 'no, para sa mga darating na problema. So, sa panaginip mo, ano ka dun? Ikaw ba ay dominante, ruling? Sa panaginip mo, lumilipad ka ba mula palayo sa isang apoy? Ang panaginip mo? Siguro avoiding. O kaya naman, ikaw ba nandun sa panaginip mo at habang nasa panaginip mo, nagtataka ka, kuha ka ng kuha ng mga prutas doon sa puno. Baka naman yan yung getting na style of life mo. Or habang nananaginip ka, nagulat ka, nakita mo na namimigay ka ng pagkain sa mga tao. Socially useful. So remember, yung panaginip natin meron niyang meaning. Kasi kumbaga, yung mga bagay na iniiwasan natin sa waking moment, diyan sila, buhay na buhay sa ating mga panaginip. So remember, ang style of life, whether we're talking about ruling, avoiding, getting, or socially useful, ito ang paraan mo para mag-survive at para mag-thrive. Kailangan mo maging dominante, ruling. Kailangan mo maging avoiding para lumayo sa danger. Kailangan mo ng getting para mag-survive or kailangan socially useful para kumbaga nako-consider mo ang mga tao sa paligid mo. Kaya alam nyo, kapag meron tayong goal or kapag merong therapy or kapag merong tinitingnan na paano mag-grow ang tao, tinitingnan natin kung ano kaya ang tingin ng tao na 'to sa sarili niya. Ikaw, ano tingin mo sa sarili mo? Ikaw ba, laging dominante? Kung anong gusto mo, yun ang mangyayari without considering other people? Ruling yan. Or ikaw ba yung tipo ng tao na talagang layo ka ng layo sa mga tao? Talagang lagi kang nagiging self-conscious, avoiding yan. Or baka naman, ikaw ay kuha ng kuha sa mga tao. Ang tawag dito, getting or socially useful. Ang goal, mula sa ruling, maging concern sa ibang mga tao. From avoiding, kahit papano, matutong makisalamuha sa mga tao. Getting, dumating sa punto na hindi ka kuha ng kuha, kundi bigay ka rin ng bigay. At 'pag nangyari yon, magiging socially useful na. So again, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa'yo nung bata ka, ganyan ang punto ni Adler. Ang mahalaga, kung anong ginagawa mo ngayon sa mga nangyayari sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo in the future.